Magandang umaga sa ating lahat. Okay, Happy Lord's Day. At bagi sa mga sumusubaybay sa atin, ay patuloy po natin silang binabati sa araw na ito. Amen po. Okay, sa ngayon ay panghuling linggo po ng Pebrero. Okay? So, harnawan ang Panginoon ay patuloy na tayo lahat ay mapagpala niya. Amen po? Okay. So, once again, ay tiyaga muna tayo habang wala pa po kayong nababasa niyan. Pero, hayaan nyo. At sa pagdating ng mga paglakad ng panahon, biyayaan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na mababasa. So, medyo mahirap pa na wala kayong nababasa? Hindi naman. Naunawaan, ano po? So, dadaan-dahanin natin para maintindihan natin. Okay, so gagawin po natin yung lahat para ating maintindihan. Okay, o? Sige. Yung ating pinag-uusapan ngayon is about bantayan ang iyong puso. So, guard your heart. So, bawat isa ay dapat binabantayan natin kung ano yung sitwasyon ng ating mga damdamin o yung ating mga emosyon, kung ano po yung kanyang kalagayan sa panahon natin ito. Okay? So, once again, ang bawat isa ay ating pong inaanyayahan na magpagbukas sa unang Samuel pangkat 16, talatang 6 hanggang 7. At pag-uusapan natin ngayon, the Lord looks at the heart. So, ang tinitingnan ng Panginoon, ang puso. And then, yung ating layunin, bakit natin ito pag-aralan, bakit ang Panginoon tinitingnan yung puso? To avoid looking at external appearance. Okay? So, tayo po muna ay tumayo at tayo po ay magbabasa bago natin ituloy po yung ating talakayan. Amen po? Unang Samuel, chapter 16, 6 hanggang 7. Kayo po ay naririyan na? Amen. Okay. Kung kayo po ay naririyan na, ako isamahan po ninyo sa pagbabasa. Pakilakasan nyo na lang po ang inyong mga boses. Sa unang Samuel, pangkat 16, talatang 6, nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab, pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, ito siguro ang inirang ni Yahweh para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakasigan, hindi siya ang inirang ko. Ang bantayan ko ay tulad ng bantayan ng tao, panlabas na nyo ang tinitingnan ng tao, ngunit ang puso ang tinitingnan ko. Tayo ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan, Lord Jesus, kami po'y naririto, Panginoon, at naniniwala kami, Panginoon God, na kayo ay tumitingin sa aming mga puso. Hindi kung ano yung mga labas ng aming anyong, Panginoon. Lord God, narito kami, Panginoon, ikaw po yung nakakaalam, nakakasiyasa, kung matuwid o malinis yung aming mga puso, Panginoon. Tulad ng aming nabasa, Panginoon, na kayo ay tumitingin, hindi sa panlabas ng kanyang isang tao, kundi doon sa nilalaman ng bawat puso, Panginoon. Lord God, maraming pong salamat. Tinawag niyo, Diyos, kami sapagkat mayroon kayong nakitang kakaiba sa bawat isa sa amin. Salamat sapagkat, Diyos, ay inayos niyo, Diyos, tinuwid niyo, Diyos, yung aming mga puso, Panginoon. At ngayon, ay aming nababantayan ito, Panginoon. Maraming pong salamat. At harinawan pagbalang niyo na, Diyos, ang araw na ito. Sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay sabi na, Amen and Amen. Okay? So, tayong lahat ay magkakaupo na. So, dito sa aking nabanggit, o sa aking nabasa, ay sa Panginoon, na magkaharap-harap na sila. Yung magkaharap-harap na tinutukoy dito ay yung magkakapatid. Sa pamilya po ito ni Hisi. Hindi ito pamilya ng Samuel. Samuel ay isang propeta. Okay? Then, ito si Eliab ay may mga kapatid. Anak siya ni Jisi or Hisi. Anak po siya. Pinagpasdan niya ito ng mabuti at sinabi sa sarili, ito siguro ang hinirang ni Yahweh para maging hari. Sa Panginoon, walang siguro.
Ano ko? Sa tao kasi, ganyan yung ating ginagawa, hindi tayo sure sa ating sinasabi. Kaya kadalasan masabi tayo, sasabihin natin, siguro ito na yon. At dahil sa siguro na yon, malimit na nagkakamali yung tao. Maliwanag? Tama po ba? Minsan ba nagsasabi tayo, akala ko, o siguro, ito na yon, o akala ko, ito na yon. Doon sa akala, doon sa siguro, not sure, doon malimit na nagkakamali yung bawat isa sa atin. Tama po? Even Prophet Samuel, nagsabi siya na siguro ito na yung pinili na Panginoon. Okay? Nagsabi dito, ito siguro ang hinilang ni Yahweh para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas. Okay? At kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na niyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Tama po ba? So, malimit tayo pag makakita tayo ng mga pakinang, mga alahas. Ano agad ang pumapasok sa isip natin? Mayaman. Okay? Tapos, mapira. Di ba? Tapos, maraming salapi. Di ba? Yung kadalasan yung ating nakikita. Pag magara yung suot, ay, ang ganda naman. Mamahalin siguro yan. Di ba? Yung mga ginagawa kasi natin, yung mga bagay na palamutin sa panlabas, sometimes, nagre-reflect din minsan na nanggagaling sa puso talaga natin. Tama po ba? Na minsan doon tayo na nasisilo sa kasuotan in our outward appearance. Okay? Yung appearance ay marami po dyan ang nalalaya. Tama po ba? Kaya nagpapaalala ang Panginoon na hindi ako katulad ng isang tao na ang tinitingnan ang yung panglabas na nyo. Tama po? Sa mga magulang at mga kabataan, huwag kayong titingin sa panglabas na nyo. Hindi nyo po alam kung ano yung kanilang laman ng puso. Tama po ba? Kasi ang Panginoon, ang kanyang tinitingnan, kung malinis, kung marami ay puso tayo, wala eh. Ang tinitingnan lang natin, kung maganda siya manuot, kung maganda siya magsuot ng mga ganito, yun yung kadalasan tinitingnan natin kasi yung pinta ng laman natin, yun yung umiiral. Tama po? Kasi ganun yung hilig ng laman natin. Kung ano yung nakikita natin sa isang tao, dahil hilig natin yun, dadadala yung laman natin at nagsasabi natin, siguro o akala, ito na yun. Tama? Kaya malimit po magkamali yung bawat tao. Tama po? Kaya dito yung pagtawag ng Panginoon ay hindi basta-basta. Bakit po tumawag dito? Bakit pumili uli o naghiram uli ang Panginoon ng hari? Sapagkat hindi po sumunod si Hari Saul. Nagkamali siya. Hindi niya sinunod yung Panginoon. O, ibig sabihin nila ba? So, hindi po gusto ng Panginoon na ang tao ay nagiging suwail o nagiging malabagin o nag-disobey sa Kanya. Kaya, ang desisyon niya po dito kay Saul ay tanggalin na siya sa kanya pagiging hari. O, tama po? Lahat tayo mga kapatid, lagi natin pagkakatandaan. Lahat ng tinawag ng Panginoon ay lahat tayo mayroong ginagampanan na dapat nating gampanan yon ng may kahusayan. Tama po? Huwag tayong padadala nang dahil lang sa isang tao, dahil kaibigan mo o kung ano man yung mayroon kayong relasyon, ay itutuloy mo yung kanyang ginagawa. Hindi ganun yung Panginoon hindi ganyan. Pag may inutos po ang Panginoon na hindi mo yung ginawa, ay mayroon kang kakaharapin sa Kanya. O tulad ng aking pinaalala mga kapatid, nung Bible study, sabi dito ng pulis at sundalo, nakita ko po yun kasi ang sundalo ay nagkaroon po siya ng paglabag. Ang sundalo at pulis, kapwa sila naglilingkod sa bayan, sa gobyerno. Tama po, parehas naglilingkod. Ngayon itong sundalo at itong pulis na nasuot ng uniforme sapagkat siya ay duty. Itong sundalo, ay parang civilian lang siya. Kaya lang,
ito ay lumabag po. Nagkaroon po siya ng violation, kaya ang ginawa ng pulis, hinuli siya. Ang sinabi ng sundalo, sundalo ako, sabi niya, ikaw po pwede, huwag na siyang uhulihin. Sabi niya, sapagkat parehas naman sila, may tungkulin sa gobyerno. Kaya lang, sabi ng pulis, hindi ho. Kasi ako naka-uniforme, ginagampanan ko lang ang aking tungkulin. Diba? Ginagampanan ko yung tungkulin. Kung ako kaya, sabi niya, magkaganito tayo, ano gagawin mo sa akin? O diba, balik na rin yung sitwasyon. Kaya, ang ginawa, sabi ng pulis, akin na yung lisensya mo. Kasi ginagampanan ko lang yung tungkulin ko bilang isang may tungkulin sa ating bayan. Okay? Alam niyo yung Kristiyano, huwag niyong irarason dahil Kristiyano kayo at Kristiyano rin ako. We must obey sa batas ng Panginoon. Huwag niyong ipapamukha sa akin na Kristiyano rin ako, pastor. At sasabihin ko din sa inyo, Kristiyano rin ako. Tatanungin kita mga kapatid, ano ba ang pagiging Kristiyano at pagiging Kristiyano ko? Diba? Kung gano'n yung magiging sitwasyon, sundalo ako, pulisya, ibig sabihin ay hindi natin pairalin yung batas. Di ba? Huwag natin sasabihin, Christian ka at Christian ako. Parehas tayo Christian. Ang importante dito, sinasabuhan mo ba yung pagiging Christian mo? Alam ko itong aking nung ano ata ito, kahapon dito ata sa ating devotion. Dito yung nangyari. Isa pa mga kapatid, ito yung mga pag-uugali ng bawat tao. Pumunta kami sa Termita ng Wibis doon sa SSDs. Diba? Pumunta kami doon, puno na yung parking. So, ang nangyari, dahil puno na ang parking, kasi akala ko madali lang kami, nagantay-tay lang ako sa labas kay Termita kasi nasa siya. So, habang 15 minutes, nainip na siya, ang tagal. Mamaya, tinawag ako ng security. Sabi, sir, ano po, sir? Pwede po kayo naman parking sa loob. Sabi ko, hindi na kasi madali lang yung salamat na lang. Sabi, sige. So, gano'n, nagatili ako ng siguro mga 15 minutes ulit. Ang ginawa ko dahil wala pa rin, pumunta ako doon sa lahat at umikot ako. Hinanap ko yung security, hindi ko na nakita. Hindi ko na nakita. So, nagpasya ako, sabi ko, matagal pa ata ito ha. Nagpasya ako, pumunta ako doon sa security at doon ko rin nakita yung security. Sabi ko, sir, mag-parking naman ako kasi natagal na ata yung aking asawa doon pa sa taas. Sige, pasok nyo. Pinasok ko ron. So, umakit na ako doon sa ISIS po. So, ang nangyari, nagantay pa rin ako doon. Matagal pa pala kami halos 1 hour. Halos 1 hour. Tapos, nung naayos na namin, bumaba na kami. Pagbaba namin, ano na yung towing. Towing ba yung tawag na yung hihi? Nagka-clamping. Kung pagtingin namin, nakasampa na yung mga motor. Lahat doon. Ang nangyari, kanya-kanya na rason. Siya po madali lang kami, kasi ganito lang. Sa Marikina kasi, kahit inch po lang siya, wala kang magagawa doon. Kasi may line yun. Dapat, talagang hindi ka talaga doon didikit. Nasampulan din ako niyan buti lang ako sa sakyan. Sabi, sir, iusok mo na yan. Kasi, yung linya ganito, pag nagaganito ka lang ng konti, lagi ka pa rin ng ticket. Wala na magagawa. Sabi nung nakamotor, ganito lang po yung akin. Wala, lumabag ka pa rin. May linya na nga eh. May linya na. So, sabi ng security, sobrang nagalit sa akin yung mga nagparking, nagsumbong sa akin. Sa galit na galit sa akin. Kasi sabi niya, sabi ko lang kasi sa kanila na dapat iparking na rin. Doon pala siya nagigit pa rin siya. Dumating. Ilang motor pa rin nakalagay. So, ibig sabihin, yung bawat rason natin, Pilipino naman ako eh. Bakit ganyan? Alam niyo yung bawat tao, kung sumusunod lang talaga tayo sa kaayusan, hindi naman dapat magiging ganyan eh. Di po ba? Sabi ko sa Termita, alam niyo mas maganda yung tikitan ako, magbayad ako ng parking pay. Bayad na lang, 30 lang naman yun eh. Wala pa ng singil doon eh, pinalabas pa nga ako eh. Kaya lang siyempre, ayaw ko naman ng gano'n. Although na hindi niya ako siningil, binibigyan pa rin namin ni Termita binigyan pa rin namin siya. Di ba? Ito
Ito yung aking tinutukoy ngayon mga kapatid. Si Saul may mga bagay na dapat sinunod niya sa Panginoon eh. Ito yung masaklat. Kung dito pa lang sa atin, dito pa lang sa ibabaw ng lupa, di nyo na kayang sundin yun. Tatanungin ko yung mga kapatid, kaya nyo kayang sundin yung ating pinag-aralan? Di ba? Kung ito pa nga lang dito, ang dami na natin labag eh. Anda natin nilabag, ayaw na natin sundin. Paano pa kaya ito? Paano pa kaya itong Biblia? Na sinasabi ng Diyos sa atin, dito nga na yung batas ng gobyerno, hindi na natin kaya sundin. Ang dami ngayon ng mga nagre-reklamo sa gobyerno. Wala nang pagpapasako. Galit. Ano ang magagawa natin? Di ba dapat pinapanalangin natin yung gobyerno? Anong ginagawa natin sa gobyerno natin? Kung ano-ano yung mga pinagsasabi, ang sasama. O, di ba? So, dito mga kapatid, sa ating tinadalagan ngayon, ito mga kapatid yung pinakamaganda dapat natin ginagawa. Kung ano po yung batas, ano yung pinapatupad dito, matuto tayong sumunod. Para walang away, para walang gulo, sumunod ka. Kung natakip ka, ibigay mo kagad yung lisensya mo. Di ba? Wala ka nang magagawa doon. Pwede ka naman mag-usap. Tulad nung ako po ay nahuli po dyan sa may Ateneo. Ang lumiko po ako. Sinundan ako ng traffic enforcer. Ipupunta kami sa Quezon City, magbabay po study kami. Nung makita ko, sir, tabi-tabi ko ganyan. Nung kinakasap ako, sir, mali po yung nadaanan niya. Sabi ko, oo nga po sir eh. Kasi dati, lumili ko naman ako dito. Hindi ko po na napansin. Sabi, saan ba yung tungo nyo? Sabi ko, magbabay po study kami sir sa Quezon City. Sabi ko, pasensya na. Sabi, sige, okay na. Ang basta susunod, huwag nyo nang uulitin. Sabi ko, sige. Sabi ko, salamat ha. Kasi alam niyo po yung nadadala naman sila sa pakiusap. Pero kung ikaw ay agresibo, ano sa palagi yung gagawin sa'yo? Minsan, ang Kristiyano ang mga tao matatapang, hindi Kristiyano, lahat ng tao matatapang. Pinaglalaban nila yung mali. Kahit mali, pinaglalaban, kaya nagkakaroon ng problema. Nang panahon ni Saul, ito ang aking binabanggit ngayon mga kapatid. Nung naglabag po siya sa Panginoon, kahit kumontra pa siya, wala na siyang magagawa. Sapagkat sinabihan na siya ng Panginoon, hindi siya nakinig. Ang dami ngayong mga tao hindi marunong makinig. Hindi marunong sumunod. Kaya sabi dito na ating pinag-aralan, the Lord looks at the heart. Tinitingnan ng Diyos yung ating puso. Diba? Bawat ginagawa natin, tinitingnan po ito ang puso natin. Bawat ginagawa natin. Okay? So sabi dito, ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso. Siya ay nalulugod kapag nakita niya ang ating mga puso ay matuwid at malinis. Sino bang hindi matutuwa pag matuwid at malinis ang puso natin? Sino bang yung hindi matutuwa kung anak niyo pagdating mo ng laba, nagluto? Sino magulang hindi matutuwa nun? Sino sa palagay ninyo yung mga magulang na hindi magagalit pagdating mo, andun yung labahan, andun yung mga hugasan, andun yung lahat, hindi nagwalis, hindi nagayos? Sino magulang yung matutuwa nun? May matutuwa nun? Wala, di ba? Kung ang anak ay ginagampanan niya yung kanyang tungkulin, ididisa na laging batin sila ng kanyang magulang. Tama po ba? Kung inyong titingnan mga kapatid, ito yung nais ng Panginoon na matuwid at malinis yung puso. Tama po? Kaya itong tinutukoy po natin tungkol kay David mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon na makita sa atin yung tunay ng ating paglilingkod. Maayos na paglilingkod, sumusunod sa nais ng ating Panginoon. So wala pong magawa dito si Saul. Di ba? So dito nakita natin na pinapila na po ni Samuel yung mga anak ni David. So nung nakita niya si Joab na ganito, makisig, matipuno. Pero sabi ng Panginoon, hindi iyan ang aking pinili. Hindi yan. Okay? So, basahin ko sa inyo mga kapatid ang talata nito. Sabi niya, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at katisigan, hindi siya ang hinirang ko ang
Batayan ko ay di tulad na batayan ng tao. Palabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Di ba? Hindi, ang Panginoon, hindi mo siya masisilaw kung ano yung suot mo, anong ganda mayroon ka, yung buhok mo ay kulot o tuwid o straight o marami kang pahiya sa iyong mga katawan. Hindi ho. Ang tao lang yung tumitingin sa mga ganon. Ang sasabihin, ay okay to. Marami itong mag-text. Tatanggapin ko to dito kasi marami itong mag-text. Kasi maganda yung suot. Mayroong mga alahas. Di ba? Ang ganda ng kasuotan. May sasakyan. Kumplito. Bali tayo ko. Ang tinitingnan ng Panginoon ay lagi mong puso. Okay? So, 4 na bagay na ating tatalakayin. Ano ang nakita ng Diyos sa puso ni David? So, mayroon tayong 4 na bagay na kung bakit pinili at tinawag ng Panginoon si David. Tulad niyo ba, kapatid at ako? May kakaiba silang nakita. Sa akin may kakaibang nakita ang Panginoon. Sa inyo, may nakita ang Panginoon na kakaiba. Magkakaiba ko tayo. Kasi ang tinignan ng Panginoon, hindi yung aking paglabas na nyo at hindi yung paglabas din na ninyo. Kundi nakita ng Panginoon kung ano ang mayroon kayong kakayanan na nananayan sa inyong mga puso. Na dapat ninyo ngayon ginagawa at ginagawa ko. Tama po? Dahil yun yung nakita sa inyo ng Panginoon. Pero yung nakita sa inyo ngayon ng Panginoon at hindi yung ginagawa, ay hindi yun yung maganda. Dapat ginagawa natin yun. Like David. Yun yung nakita eh. So ano mayroon nakita ang Panginoon sa buhay ni David? At ano yung nakita din ng Panginoon sa akin at sa inyo na nagustuhan ng Panginoon? Okay? So sabi dito, unang nakita dito mga kapatid ay nakitaan si David na nakita ng Diyos ang kababaang loob ng kanyang puso. Diba? Sabi niya, God saw the humbleness of his heart. So nakita ng Panginoon kung bakit pinili niya ito na si David, hindi dahil sa kanyang panlabas ng kanyuan, kundi nakitaan dito ng Panginoon si David ng pagpapakababa. Ang dami ngayong mga tao ang tataas at arrogante. Di ba? Ang daming mga tao ngayon na walang mga pagpapakumbaba. Ang hinahanap ng Diyos tulad ni David, yung mayroong kababaan ng kalooban. Tama po? Hindi mo maganda sa isang tao na ikaw ay mapagmataas. Nagagawa ka na ng mali, nagmamataas ka pa. Na dapat nga, dahil ikaw ay nakagawa ng mali, dapat di ba ikaw yung nag-iusap? Hindi yung ikaw pa yung na, ikaw pa yung, ikaw pa yung nagmamataas, ikaw pa yung, parang ikaw pa yung nadihado. Di ba, minsan pag sinabihan mo yung mga matataas, ang isipan, yung mga arrogante, parang sila yung inaapi. Kasi ayaw sila magpasuhan. Ayaw po silang pagsabihan. Pero ito yung nakita kay David. Di ba? Nung makita po nila, ito po, basahin ko po sa inyo mga kapatid. Sabi niya dito, ng Panginoon, ng Biblia, 11, kaya tinanong ni Samuel si Hisi, wala ka na bang anak, kundi iyan? Sabi ni Hisi, ang sagot niya, dito po ito sa chapter 16, 6 hanggang pababa. Sabi niyan, mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa. Sino yung absent lang doon dito sa pamilya ni GC? Si David lamang, sapagkat nasaan siya? Nagpapastol. Kaya nagpapastol po siya, kaya wala po siya ro. Kaya nagtanong, wala ka na bang iba? Sabi, mayroon pa. Andun, nagpapastol. Sige, tawagin mo. Kung walang pusong pagpapakumbaba si David, palagay ninyo pupunta yun doon. Di ba? So, isang magandang bagay sa buhay natin na mayroon tayong kababaan. Okay? So, sabi dito, sinabi ni Samuel, ipasundo mo. Hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo ang anak na ito ni Hisi, sa'y makisip, binatilyo at malusog at nangungusap ang mga mata. Yan po yung
Yun po yung kanyang pagkatao ni David. Makisig din pala si David, pinasundo. So, ibig sabihin siya na lang yung inaantay para simulan yung paghahandog. So, mapapansin natin mga kapatid na ang Panginoon tinitingnan po talaga yung puso ng isang tao. Hindi niya tinitingnan kung ano yung kanyang labas na kanina. Kung titingnan niyo po, mga kapatid, yung sitwasyon ni David, bilang isang pastor, palagay ninyo, may encourage kayo na gawin isang leader si David? Kung isang pastor ka, ano yung suot mo? Pag isang pastor, hindi kagandahan. Halimbawa, sa isang, tanggalin natin po doon sa baka, halimbawa, nag-aalaga ka ng mga hayop, o ikaw ay nasa poultry. Ano amoy mo? Pipili amoy manok, o ipot, amoy pagkain ba? O kung ano. Kaya, palagay ninyo, pipili ninyo? Malayo. Kaya, yung ibang mga anak ni GC, ay ano na po, pero si David wala doon. Kaya wala pong panawag pansin kung titingnan natin yung kalagayan ni David. Hindi nyo ba alam ng panahon tayo ay wala din tayo panawag pansin? Hindi naman tayo tinitingnan ng, wala tayong pang-akit sa kanila Di ba? Wala mo. Sa panahon na lang natin ngayon, nag-ayos siya Ako, kayo, nagbago siya. Okay? Nakakapanawag pansin na tayo sapagkat may kakaiba na tayong buhay. Si David, ng panahon na yun, kaya andun na siya, pero yung mga kapatid, andun siya nalang inaantay dahil nag-aalaga po siya. Tingnan niyo po yung kaamuhan ng buhay ni David. Di ba? So, walang panawag. Hindi kailangan siya pipiliin kasi nagbabantay siya ng tubay. Marahil yung suot niya ay hindi kagandahan yung amoy. Siyempre, nakasumpit siya kung anong kanyang mga dadala sa pagbabantay ng mga tupa. Wala sa panahon na katulad noon. Kasi busy siya sa kanyang duty, sa kanyang ginagawa. Okay? Okay. So, sabi dito sa aking isinulat, ang puso ni David sa maraming lugar. O yung sinasabi na binabanggit David's heart in several places. Okay. Noong panahon, sabi dito sa aklat na ito, sa 1 Samuel 17:47, si David ay umasa sa lakas ng Diyos sa kanyang paglaban kay Goliath na nagsasabi, ang labanan ay nasa Panginoon. So, inyong mapapansin dito na si David, ang kanyang isip pa rin ay bilang isang pastor. Na kahit naging paglaban po siya noong kay Goliath, andun pa rin yung kanyang kababaang puso na ang laban na ito ay hindi akin, ang laban na ito ay laban ng Panginoon. Tama? So, puntahan po natin ang aklat na aking binanggit sa 1 Samuel 17, verse 47. Ano ang sinabi po dito? At makikita ng lahat na narito na makapagliligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Siya'y makapangyarihan at ipalulupit niya kayo sa amin. So, ibig sabihin, andito po yung kanyang puso ng pagpapakababa. Hindi kailanman nagsabi siya na ako nagpapastor, kaya ko patayin ang lahat ng ganito kasi ako ay magaling. Hindi siya gano'n. Hindi po yung klaseng tao si David na nagmamataas. Lagi siya nagpapakababa. Ang laban na ito ay hindi laban ko, kundi laban ito na Panginoon. Alam niyo yung bawat laban natin. Lagi niyo ilagay sa isip ninyo. Bawat laban natin, bawat pagsubok na mayroon tayo, laban po yan ng Panginoon. Tama? At lagi niyo isa-isip. Pag ganun po yung ating iniisip, ikaw ay lagi magtatagumpay. Kasi wala kang pagmamataas. Ang laban na ito, hindi mo laban ito na Panginoon. Amen? And then sabi dito, sa pangalawa na pangyayari, sa 2 Samuel 12:13, David recognized his mistake when confronted by the prophet Nathan.
Si David, makita natin yung kababaan ng kanyang kalooban nung siya po ay nagkasala. Nagkaroon po siya ng mistake. Dahil nagkasala po siya, so dito nakita ng Panginoon na ang kababaan ng kalooban ni David. Noon pa man, tinignan na ng Panginoon na alam na ng Panginoon na mayroon siyang mababang kalooban. Kaya nung nagkasala at nagkamali po si David, nung pagkasala niya kay Bathsheba at siya ay kinausap ni Nathan, inamin niya, inadmit niya na siya ay nagkamali. Kaya dito nakita ng Panginoon, alam na ng Panginoon na si David ay andun talaga yung kanyang kababaan. Alam niyo, isang magandang bagay po sa Panginoon, yung tayo ay nagpapakababa, na habang tayo nagpapakababa, lagi naman tayo binibigyan ng Panginoon ng pagod. Tama po? So isang magandang bagay po, lagi yung pagpapakababa. May mga tao kasi, kahit nakagawa na po sila ng mistake, hindi nila inaamin. Kasi, ang kanilang nangungunakan sa kanila yung pride nila. Diba? Ano ba katulad dito sa simbahan natin? Tulad dito. Kung kayo ay nagpapagamit, pag alam niyo na mayroon naman tayong nagawa na hindi naman talaga dapat yung may ginawa na tayong mali at nagpapagamit pa kayo rito, na alam naman din ninyo yun kung may mali kayo, alam naman ninyo dito yung batas na ating pinag-usapan. Pag alam niyo na yun, kung maaari, magpakababa na lang kayo. Itapat nyo na lang kung ano yung mali ninyo. Kasi, yun yung pinakamagandang bagay. Kasi hindi po maganda na nagtatago tayo ng kasalanan. Nag-aalaga tayo ng kasalanan. Huwag tayo mag-aalaga ng kasalanan sa sarili natin. Kasi once na ikaw ay mag-alaga niya, problema yan. Hindi nyo ba alam kung bakit po sa panahon ni Joshua na si Achan ay isa po na naging sanhi ng pagkatalo nila sa Ai nang dahil sa kanyang pagtago ng kanyang kasalanan. Okay? Yung secret sin po ni Achan yung naging cause na kung bakit hindi nila matalo ng yung Ai. After po ng Jericho's wall, nung matalo po nila, nung kalaban nila na yung maliliit, hindi po nila magkapit dahil may isang tao na gumawa ng kasalanan na hindi sumunod, na may pinagpabawal, patapos ginawa niya pa rin yun. Hindi nila matalo. Kaya ang ginawa, sabi ng Panginoon kay Joshua, bakit kanya nagpapagawa? Wala, hindi. Huwag mo yan gawin. Sabi, hanapin kung sino yung nagkasala at natagpuan po kay Achan. Huwag kayong mag-alaga ng kasalanan. Hindi yung maganda. Si David, hindi siya nag-alaga. Bagkos, nagpakababa siya at tinanggap niya. Sabi ni Nathan, ikaw ito David. Kaya sabi niya, tunay na ako ay nagkasala sa Diyos. King na po dito si David, ha? Kaya isang maganda po yung ugali ng isang tao na pag nagkakamali ka, may mistake ka, magpakababa ka na lang. Wala ka naman magagawa. Admit, di ba? Tanggapin mo siya, nagkamali ka, mas maganda pa yun. Okay? So, ano pa yung ibang mga pangyayari? So, apat po ito na pangyayari dito na aking nakita, mga kapatid. Ang panghuli na aking titingnan ay yung sa awit 51:17. Tingnan po natin sa awit 51:17. Sa awit 51:17, ito yung tinutukoy po naman po dito ni David. Sabi niya, ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay pagpapakubaba. Kasi may naghahandog na nagmamataas. Di ba? Mas maganda. Ang akin, kaysa sa iyo, mas maganda ito sa akin. Pero sabi ni David, ang pinakamaganda sa kanya, ang handog ko, O Diyos, ay karapat-dapat, ay ang pagpakumbaba at puso mapagtapat. Napakahalaga yan sa Panginoon. Hindi ka man sabihan, di ba? Wala man magsabi sa iyo o magtanong sa iyo, alam mo na mayroon kang sala. Okay? So, pangalawa, mga kapatid. Pangalawa, ano yung nakita pa ng Panginoon sa puso ni David? Bakit tinawag, bakit siya pinili na maging hari? Bakit siya yung naging kapalit ni Saul? Pangalawa, God saw his heart by how the flocks were cared for. Okay? Sabi niya, nakita ng Diyos ang kanyang puso kung paano inaalagaan ang mga kawan. Si David nakita na kaagad ng Panginoon na si David ay kung paano niya binabantayan, inaaskaso yung
pinagkatiwala sa Kanya. Alam niyo dito sa atin, lahat tayo may pinagkatiwala na tungkulin. Pero paano niyo ito pinangangalagaan? Paano niyo pinagyayaman yung binigay sa inyo na tungkulin? Ginagawa niyo ba ito? O hindi? Diba? Sabi ko nung mga nakaraang araw, siguro ang pagiging Kristiyano natin ay maging mataas na yung level ng ating pagiging Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano ay hindi pipili na tayo ay lagi na nagreklamo. Kundi palitan po natin yung kung ano yung magagawa mo dito sa simbahan na makakatulong ka. Tama po? Palitan mo yung pagreklamo mo ng pagtulong sa simbahan. Paano tayo magtulungan si ng pastor? Para mapatuloy ma-exaayos yung mga gawain namin dito. Yan po yung level ng isang Kristiyano na mayroong pag-unlad. Pero yung level ng isang Kristiyano na lagi na reklamo, murmuring, lahat na lang ay ganun kanyang ginagawa, yan yung masama. Hindi po yung level na pataas, level yung na pababa. Tama po? Huwag kayong matakot kung mayroon kayong gustong gawin sa simbahan sapagkat pinagagawa yan sa iyo ng Panginoon. Kung mayroon kang magsalita sa inyo, ingit lang niya sa iyo. Kasi hindi niya ginagawa ang tungkulin niya. Bago siyang pakialaman mo yung relasyon mo sa Panginoon. Tulad na sinabi ko kanina sa Sunday School Service. O sige, kung hindi ka na sa akin sasama ko yung James, wala rin Korea, ako yung pupunta. Kasi ikinikwento ko po, nung mayroon ba akong pioneering po doon sa Buwa, na time na yun, nagkataon na hindi kami binigyan ng pamasahe ng Korean. Yung aking kasama, ayaw niya kasi hindi kami binigyan. Ako hindi after sa mga ganun. Ang after ko noon, hindi na doon sa Korean, ano man yung pera na, hindi ganun yung aking iniisip. Ang iniisip ko, yung tao na amin doon, pinaantay. Sabi ko, meron na ako nito pamasahe ko, James, kaya nito, kaya ko na to. Tayong individual na may dapat gampanan sa Panginoon. Huwag mo na yung intindihin kung ayaw niya, bahala siya sa buhay niya. Alam niyo ba ano ginawa kong mga kapatid? O sige, Kuya James, ako na lang yung pupunta. Kung hindi ka sasama, ako na lang mag-isa mag-commute doon. Kasi wala naman yung Korean, hindi naman binigyan ng pamasahe. Minsan tayo, ayaw natin magdugot ng sarili natin. Kasi nag-aantay lang tayo para gumawa tayo. Antayin lang yung isang tao na para may umabot sa atin. Kapatid, huwag nyo na yung antayin kung kaya nyo, gawin nyo. Tama? Ngayon, naglakad na po ako. Pagdating ko doon sa malapit na po ako doon sa court dahil may basketbolan yun, tinawag ako ng habol. Sama ko. Di tatawa-tawa lang ako. Kasi mga kukunsi, hindi na usapin doon kung hindi kami binigyan. Ang usapin ko na lang kasi doon, ang akin na lang kasi doon, binabay mong style namin doon. Ano mangyayari doon? Ang lang yun doon. Mag-aantay na lang yun doon, walang magtuturo. Ito yung gusto ng Panginoon sa puso ni David. Tama po? Alam ng Panginoon kung paano si David nagbabantay. Alam ni David kung paano siya nangangalaga sa pinagkatiwala sa kanya. Kaya tayo lahat dito, lahat ang pinagkatiwala sa atin, dapat marunong tayong gampanan yun. Tungkulin natin yun na dapat natin gawin. Kung mayroon man ang Panginoon sinasabi sa iyo, gawin po ninyo, huwag yung pakialaman yung tao na yan. Kasi kahit gumawa ka yan o hindi, pupunain ka niyan. Katulad po ng isang tupa. May naglalakad sa hindi magsindahan kanina. Tinanong ba pa, yung isang tupa, ay isang may isang bisiro, naglalakad, no? Patapos, naglalakad yung dalawang tao. Sasabihin ng tao, bakit? Hindi na lang ito sumakay doon sa para hindi sila nababago. Nung sumakay na lang yung dalawa, hindi na ito naaawa. Nababago yung kanilang sinasabi. Hindi mo ngayon alam kung saan nalalagay. Naintindihan po? Nakuha niyo po yung sinasabi ko po? Wala kang mapupuntahan kasi ang tao ngayon kahit anong gawin mo, gumawa ka ng tama, gumawa ka ng mali, ang masakit ngayon, naniniwala ang mga tao sa sinungaling, hindi naniniwala sa tama. Kaya kung katatakutan nyo lagi yung ganyan, lagi lang mayroong mapupunan. O nung naglalakad ka, tapos naglalakad naman yung hayop na yun, ang gusto nila sumakay ka para huwag kang mapago. Nung sumakay ka, ano ang sabi naman ng tao? Hindi ito na
Bigat-bigat rin. Saan ka lalagay? O, di ba? Saan ka lalagay? Wala ka nang papaglagyan eh. Lahat talaga gawin, puro na lang ganun eh. Gawin niyo yung tama. Si David? O sige, mag-usap kayo dyan. Dito ako nag-aalaga. O, di ba? O ano sabihin niyo sa akin? Ano yun? Walang pakialam ni si David kasi nag-aalaga yan. Oo, nag-aalaga siya talaga doon. Ito yung gusto ng Panginoon na mayroon kang ginagampanan. Hindi kayong pabaya, Kristiyano. Hindi ka pabaya sa binibigay sa iyo ng Panginoon na tungkulin. Inaasikaso mo siya ng maayos. Okay? Ano ang sabi niya mga kapatid? Nung ang pagsusuri ng Diyos sa puso ni David, habang ang iba ay maaaring nakita lamang ang panglabas na anyo ni David, nakita ng Diyos ang kanyang tunay na pagkatao. Di ba sabi natin kanina, ang nakikita ng mga tao ay ang panlabas na anyo. Ang nakikita ng Panginoon ay puso. Na habang nakikita ng ibang tao yung labas na panganyo ni David, iba naman yung nakikita, yung evaluation o yung pagsusuri ng Panginoon kay David. Ang nakikita niya, hindi yung palabas, ang nakikita niya ito kanya puso. So malaki yung pagkakaiba. Habang nakikita ng tao ay labas, ang Panginoon naman nakikita yung puso. Kaya sabi niya dito, habang ang iba ay maaari nakita lamang ang panlabas na inyo ni David, nakita ng Diyos ang kanyang tunay na pagkatao at katapatan sa pag-aalaga sa kanyang mga tupa, na sa huli ay ginawa siya isang tao ayon sa sariling puso ng Diyos. Ganun yung nararamdaman ng Panginoon kasi. Naramdaman ng Panginoon kung ano yung nararamdaman ni David sa pangangalaga sa iniwan sa kanya. Di po ba? Kaya sabi ko sa inyo, yung pagiging Kristiyano po natin ngayon, iangat na natin yung level ng ating pagiging Kristiyano. Ang level ng pag-angat ng isang Kristiyano, nag-iisip tayo ng pamamaraan kung paano tayo tutulong. Paano tayo maging kabahagi sa gawain ng Panginoon. Yun po yung isang level ng isang Kristiyano, yung antas, yung pag-angat ng ating pananampalataya. Yun po yun. Kung paano natin iangat, paano ako tutulong, paano ako gagawa, paano ako hakbang. Ano yung dapat kong gawin? Yun yung iniisip ng isang taong mataas na po yung antas ng kanyang pananampalataya. Kaya napapangalagaan niya yung kanyang tungkulin, kung ano man yung kanyang mga dapat gampanan, nagagawa niya yun. Hindi yung puro tayo nagre-reklamo. Bawat isa lang, ganito, reklamo ko ng ganito. Siguro, ulitin ko, ang pagreklamo, palitan na lang natin ng pagganap sa ating mga gawain sa loob ng simbahan. Tama po? Kasi isipin ninyo, kung ako lang yung gaganap at hindi kayo gagalaw, palagay ninyo, superhero ako? Hindi ho. Sa palagay ninyo, hindi ako gagawa, kayo lang yung gagawa. Ano naman sa palagay ninyo yung mangyayari? O, di po ba? Kaya nakita dito ng Panginoon kung ano yung kalagayan yung pagkatao ni David. Alam ng Diyos kung sino ka at sino ako. Hindi ka pinili ng Panginoon na basta lamang kita, basta ka lamang kinuha. Mayroong ang Panginoon nakikita sa iyo na magagawa mo dito sa loob ng simbahan. Tama po? Sa maliit o sa malaki mayon, ang kailangan lang dapat mong gawin kung anong dapat mo, na yung kung ano yung inuutos ng Diyos sa iyo. Kaya sabi dito sa ating pangalawa, God saw His heart by how the flocks were cared for. Okay? So, nakita ng Diyos ang kanyang puso kung paano inaalagaan ang mga kawan. Pangatlo, apat lang po mga kapatid. God saw His obedient heart. Nakita ng Panginoon o ng Diyos ang kanyang masunuring puso. Kahit napakahirap, hindi po siya reklamador na tao. Alam mo, mahirap yung gawain talaga. Pero hindi na magiging reason doon. Kundi siya ay naging obedient pa rin pa siya sa Panginoon, sa ating Diyos. Naging masunurin pa rin siya. Hindi tulad natin, kunting bagay lang, hindi tayo sumusunod. Di ba? Halimbawa, mag-miss ako sa inyo ng ganito. O, palagay-lagay niyo yung mga dito. Sinisid lang natin, binabasa lang natin, pero wala lang tayong paki. Di ba? Minsan, sasabihin, o ganito mo, respond tayo ng ganito. Nakikinig
lang tayo, pero wala lang tayong pakialam. Ayaw nyo lang sundin. Diba? Pag ganun lagi yung ating magiging isip, palagay mo, sabihin ko sa'yo, malago ka bang Kristyano? Diba? Ang totoo niya, hindi ka marunong sumunod. Diba? Sinabi ko sa inyo kanina, kung dito pa lang sa lupa, hindi tayo marunong sumunod, paano pa yung salita ng Panginoon? Eh, tayo nga dito, hindi nyo na sinusunod, eh, paano pa yung Panginoon? Diba? Kaya sabi dito mga kapatid, sabi dito, nasumpungan ko si David na anak ni Yese, isang lalaking ayon sa aking sariling puso. Gagawin niya ang lahat ng nais ko kung gawin niya. Okay? Ibig sabihin, kung ano yung inutos ng Panginoon ay gagawin ni David. Yun yung obedient heart. Yan po yung masunuring puso. Na kung ano yung sinabi ng Panginoon, gagawin ni David. Diba? So kung ano yung pinag-uutos, gagawin. Kaya tinawag siya ng Panginoon, kaya napili po siya ng Panginoon. Kaya masasabi po natin na nakita na talaga ng Panginoon kung gaano yung pagiging masunurin ni David sa ating Panginoon. Tingnan niyo po yung mga bata. Kahit kayo may mga anak tayo. Makikita niyo po yung mga bata kung sila ay nagiging masunurin sa iyo. Nagiging magandang kausap. Di ba? Kasi masunurin. Nauutusan mo sapagkat siya ay masunurin. Pero yung bata na lagi nagsabi, wait lang ma, wait lang pa. Ilang minuto ba yung wait? Ilang minuto, brother Ryan, yung wait? Naiinis ka ba pag sinabihan ka ng wait? Nakakainis ba? Mamaya, nasa 5 minutes na. Ano ang gagawin mo? Alma, 5 minutes na. Wait lang po, malapit na po. Ano ginagawa? Kasi nag-email. Kasi pag umalis siya, matatalo siya. Madali nga po, ma. Ito naman sa mga yan, maganda. Siya namin pa rin ang pinagalitan. Si Daddy ba may kasalanan? Ang pangit, diba? Alma! Gumagawa kayo ng ganyan? Siyempre, sa inis. Diba? Sa inis. Isa pa! Diba? Huwag nyo lang atay na may sapatos na lumiba. Kung susunod kayo, huwag yung pag-wait ninyo. Tandaan niyo, ayaw po ng Panginoon na nag-wait. Ayaw naman. Sorry baka nasasaktan na kayo sa akin. Papunta nyo dito, ito si pastor, hindi nag-aantay. Hindi mo lang kami nantay dito kahit late lang na kami ng 10 minutes. 10 minutes, late kayo? Tapos mag-ano ka sa akin ngayon, magdidiman ka. Hindi mo lamang gagawin, hindi kayo nag-consider, 10 minutes lang naman, 15 minutes. Ano? 15 minutes, 10 minutes, bibigyan kita ng ganoon? Okay lang pag 1 minutes, bigyan kita. Diba? Kaya siguro, bakit sa mga ganong oras? Huwag kayong mayayabot sa akin, darating ang araw, maintindihan niyo yun. Okay? Kasi pag oras po yung pinag-uusapan, tandaan niyo lagi, kahit anong oras, basta alam ko yung kaya kong abutin yun, aabutin ko yung ganon. Pero pag hindi ako makakarating, may message kayo, may message ako na ipapabot sa inyo. Tama po? At huwag kayong magagalit pag nagsabi po ako dito, halimbawa sa outing, 9:30 alis tayo na, hindi niyo ako dito abutan. Huwag mong sabihin kasalanan ko yun. Sino may kasalanan? Ha? Kasi ako pag dumating po yung oras, iwanan ko kayo, usapan na natin yun eh. Di ba? Kailangan lang talaga natin manibilog yung pagiging masunurin. Tama po? Ayusin natin yun. Kasi pag ginagawa mo naman yun, wala naman mangyayari. Kadalasan, kaya nga parang sabihan niya, kasi ikaw ay may nalalabag. Pag wala ka namang nalalabag, papagsasabihan ka kaya? Hindi. Di ba? Pag sinusunod mo naman, okay naman eh. Di ba ba? Walang pagalit. Sapagkat ginawa mo ng tama. Pero pag hindi mo talaga gawin, of course, na mayroon kang maririnig. Di ba?
Okay, so dito, makita po natin dito yung sinabi dito kay David. Di sabi niya, pinili ng Diyos si David upang maging hari dahil gusto niyang gawin ang kalooban ng Diyos, hindi ang kaniyang sarili. Kayo, yung pagkatawag po ninyo, bakit kayo dito narito ngayon? Ako, bakit ako narito ngayon? Nagsasalita ko dito sa inyo ngayon, mga kapatid, hindi dahil sa gusto ko lang, kundi dahil kalooban ng Panginoon na dapat natin magpaglingkuran siya. Sana gayon din naman din kayo. Amen po? Hindi yung sarili natin, kundi alang-alang sa ating Panginoon. Pagmalasakitin at magsinok tayo sa ating ginagawa sa ating Panginoon. Huwag tayo maging kontento, I am born again, I am a Christian. Huwag kayo maging kontento nun kasi hindi pwede po yun. Dapat mayroon kayong ipakita na I am born again, I am a Christian. Dapat mayroon kang katibayan na ikaw ay Kristiyano, na ikaw ay born again. May katibayan na pinakikita nun. Diba? Isa ito na yung pagiging masunurin. So sa kalooban ng Panginoon, kaya ginagawa ito ni David at nakita yung Diyos. Okay? And the third, ang pagnanais ni David na sumunod sa Diyos ay umukit ng pabor at pagpapalag sa Diyos. Tingnan niyo po mga kapatid yung pagiging masunurin. Umani po si David ng pabor lalo sa Diyos at lalo po siyang pinagpala. Kaya kung ikaw, Kristiyano, lahat tayo Kristiyano, hahanap ka ng pabor at pagpapala sa Diyos kung ikaw ay magiging masunurin. Tama po ba? Tingnan niyo po ito, babasahin ko sa unang Samuel 13 verse 14. Anong sinabi po dito sa unang Samuel chapter 13 verse 14? Ang sabi niya dito, unang Samuel 13:14. Basahin ko po muna ha. Sabi niya, ngunit dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy iyon. Si Yahweh ay pipili ng ibang hari para sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo. Sino yung sinasabihan niya dito? Sino yung sinasabihan? Si Saul. Dahil sa hindi mo pagsunod, hahanap ako ng panibagong hari. Masakit po yun kasi rejection na po yung rejections of the duty, of your duties. Di ba? Your responsibility. Tinanggal ka na doon and papalitan ka na ngayon ng bagong hari. Ano po yung nangyari? Nang dahil lamang sa hindi pagsunod. Yan yung naging resulta. And sa Acts, sabi po niya sa Gawa 13:22, ito naman ang kanyang sinasabi. Sa Gawa 13:22, basahin po natin ha. Gawa 13:22. Ang sabi niya, mula sa angkan ng lalaki ito, ay, 13:22 po ano? O, 13:22. At nang siya'y alisin ng Diyos, inahalili si David upang maghari sa kanila, at ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Hisi, ang lalaki nakakalugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng inuutos ko. Mahalaga sa Panginoon yung pagsunod. Kaya bilang mga Kristiyano, sabihin ko sa inyo muli, hindi po sasapat na sasabihin natin, ako ay mayroon ng bagong pagkatao o ako ay isa ng Kristiyano. Dapat mayroon kang ginagawa. Sundin mo ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Kaya panghuli, mga kapatid, God saw His godly heart. Nakita ng Diyos ang kanyang mga Diyos na puso. Okay, nung makita ng Panginoon yung mga Diyos na puso ni David, ano po yung nangyari? Ito na yung pagkakataon na para i-anoint. Okay? So yung anointing ay ibinigay na kay David as a king. Okay? Ibinigay na doon kay David, yung langis ay simbolo ng pagtalaga bilang isang hari. Kaya nakita po dito ng Panginoon ang puso ni David na siya ay baka Diyos. Ang katibayan at katunayan ay siya po dito ay inanoint. Okay? Sa pamamagitan ni Propeta Samuel. Okay? Yun yung po ang katunayan na totoo ang puso ni David para sa ating Panginoon. Ano po yung sinabi niya dito? Ito na yung pagpahid kay David ni Samuel. Number 1, napansin ni Samuel ang maningning ng mga mata ni David at namumulang balat
ngunit nakita ng Diyos ang mga natatanging katangian sa puso ni David. Ibig sabihin, nagkaroon po si Samuel, nung makita po niya si David, mayroong kakaibang bagay siyang nakikita kay David sa panlabas. Pero doon sa sinabi naman ng Panginoon, hindi yun yung nakita ng Diyos. Ang nakita ng Panginoon ay ang puso ni David. Okay? Ulitin ko Sabi niya, napansin ni Samuel ang maningning ng mga mata ni David at nagmumulang balat. Ngunit nakita ng Diyos ang natatanging katangian sa puso ni David. Ang nakita ng Panginoon ay hindi yung kutis na David na nagmumula-mula o di kaya yung maningning na mata. Hindi po yung nakita. Alam niyo yung tao, tayong lahat, tinitingnan natin agad yung mga figura ng tao kung gusto mo o hindi. Ang Panginoon ay hindi ganon. Hindi doon sa namumulang balat na nakita yun, nakita ni Samuel. O, ang nakita ng Panginoon, yung katangian, yung loob ng kanyang puso. Tama po? And then sabi dito, sinabi ng Diyos kay Samuel na pahiran si David na sinasabi, bumangon ka, pahiran mo siya ng langis sapagkat ito ang isa. Ito yung kanyang pinili. So ito yung katunayan na si David ay mukha Diyos. Okay? And sa pangatlo po nito, pinahiran ni Samuel si David ng langis ng oliba at ang Espiritu ng Panginoon ay sumakay David. At doon po napatunayan na si David ay mukha Diyos. Napakahalaga po sa buhay natin na magkaroon tayo ng Diyos sa ating buhay. Tama po? Pag anointing ng Panginoon ay nariyan sa atin, magagawa po natin yung kaaya-aya para sa Kanya. Amen ho? So like David. So sabi dito sa talata na aking babasahin sa Samuel 16:13, ito ang kanyang sinabi. Kinuha ni Samuel ang sisinda ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid at mula noon sumakanya ang Espiritu ni Yahweh. Pagkatapos, si Samuel ay umuwi sa Rama. Sino po yung nakakita? Diba sabi ng Panginoon kay Samuel nung nandun yung mga kapatid ni David, wala akong pinili dyan. Hindi si Eliab, hindi kung sino pa man. Kundi, mayroon pa. Sabi ni Samuel, mayroon pa ba kayong anak? Mayroon pa po. Isa nandoon nagbabantay ng ano sa pastulan. Tawagin mo, papuntahin mo dito. Nang pagpunta doon ni David, sino po yung naging audience? Masakit kaya yun? Andun na nga yung mga kapatid ni David, tapos mayroon palang kakaiba. Na ang akala nila sila yung special, pero yung special pala dito, walang iba kundi si David. Pumunta siya doon. Samantala, ano na yung magkakapatid? Di ba? Nung pagdating doon, nung makita ni Samuel, nakita niya na namumula-mula at maningning yung mata ni David. At sinabi ng Panginoon, yan. At ikaw kapatid na ngayon na naririto, yan, kayong lahat ang pinili ko. Di ba? Lahat tayo ay pinili ng Panginoon. Sa karamihan ng tao dito ngayon sa balat ng lupa, isa ka na pinili ng Panginoon. Sino ang James ni David? Nung siya'y dumating, si Samuel, ang kapatid at si Jesse. Ano ang pakiramdam ng lahat ng naroon? And then, binubuhusan po na siya ng langis. At pumasok po yung banal na Espiritu sa buhay ni David. Tama po? So, tayong lahat, mayroong pagkatawag sa atin ang Panginoon na magkakaiba. Na mayroong iba't ibang katangian na tumatama sa pabor ng ating Panginoon. Tama po? So, lahat tayo, mga kapatid, lagi yung pagkakatandaan itong apat na bagay. Okay? Ang Panginoon gusto na mayroong mababang kalooban. Pangalawa, gusto ng Panginoon ay ikaw ay marunong mangalaga. At ang pangatlo, ikaw ay dapat mayroong puso masunurin. At ang pang-apat, ang mga Diyos na puso ay kailangan natin lahat. At sa panghuli, mga kapatid, sa ating pagtatapos, sabi dito, before becoming a king, David was a shepherd, tending his father's sheep. This role required diligence, responsibility, and protections of the flock, which reflected his character.
Tagalogin natin na po. Basahin po dito. Bago naging hari. Okay. Anong trabaho ni David? Tagapastor. Okay, tagapastor. Si David ay isang pastor na nag-aalaga ng mga tupa sa kanya ama. Hindi sa kanya sarili. Kundi ang pastor na kanyang inalagaan ay sa kanya ama. Okay? And then, ang tungkulin ito ay nangangailangan ng kasipagan. Dapat masipag ka sa pag-alaga. Then, kailangan mayroon kang pananagutan. Accountability. Okay? Then, sabi dyan at pangangalaga ng kawan na sumasalamin sa kanya pagkatao. Ibig sabihin mga kapatid, alam ng Panginoon kung sino ka. Kung marunong kang maalaga, marunong kang gumawa ng isang bagay para sa ating Panginoon, alam ito ng ating Panginoon. Tama? Ang sabi niya dito, tatlong bagay, dapat mayroon kang kasipagan. Tingnan natin. Dahil ito yung sumasalamin ng ating pagkatao. Masipag ba ako sa gawain sa Diyos? Pangalawa, pinananagutan ko ba? May pananagutan ba ako? Okay? At ang pangatlo, na binabanggit po dito sa ating pagtatapos ay yung pangangalaga. Okay? So sabi dyan, tatlong bagay, kasipagan, pananagutan, at pangangalaga. Pinangangalagaan ba natin? Inaayos ba natin yung ating mga ginagawa? Amen? So lahat tayo mga kapatid sa oras na ito, lagi niyong isipin, hindi po tinitingnan ng Panginoon yung panglabas na nyo, ang lagi tinitingnan ng ating Panginoon ay yung ating puso. Tayo po lahat ay manalangin. O Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po ay naririto, Panginoon, sa ayon sa iyong mga salita. Kami po ay nagpapasalamat at kami tinutulungan ninyo, Panginoon. Lord, pinili niyo, O Diyos, kami sapagkat mayroon kami mga dapat gawin. Gawin namin, O Diyos, yung dapat namin gawin. O Diyos, upang kaluguran ninyo kami, Panginoon. Huwag po namin intindihin yung mga nasa paligid namin. Kundi kung ano, O Diyos, ang inutos ninyo sa amin, ay gawin namin. Lord God, lahat kami, Panginoon God, individual, Panginoon, may tungkulin na dapat na ginagampanan. Lord God, tulungan niyo kami, O Diyos, na magkaroon kami, Panginoon God, ng mga pananagutan. Matuto kami, O Diyos, na mangalaga sa dapat namin pangalagaan, Panginoon. Kaitas namin, ang antas ng aming mga pananampalataya, antas ng aming pagiging Kristiyano, Panginoon, na humahanap kami ng pamaraan kung paano kami gumagawa dito, Panginoon. Hindi, O Diyos, para manilip ng isang bagay lang, Panginoon God, upang gamitin ito, O Diyos, para mauna. Tulungan niyo kami, Panginoon God, na gawin ang isang bagay na kami, O Diyos, ay matupad namin ang tungkulin namin para sa inyo. Tulad ni David, Panginoon, na nakitaan niya siya na kababaan, pagsunod, pangangalaga, at yung pagiging mga Diyos, Panginoon. Uli, tinataas namin ang iyong dakilang pangalan sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ang nagsabi ng Amen. Amen. Maraming